Nagluto ako ng sinigang na hipon, ginamit ko yung sariwang sampalok para natural yung asim niya. May nagtanong sa atin kung saan ko daw nabili itong Universal Non-Slip Cast Iron. Hindi rin kasi niya magamit yung kaserola niya maliit. Kaya kung naghahanap kayo, check nyo na lang sa aking comment section yung link. Isa lang na muna natin yung gagamitin nating pang-asim na sampalok. Fast forward na palambot na natin yung sampalok at hinayaan lang muna natin na lumamig para mamaya pigain na lang natin. Nilagyan ko lang ng katamtamang tubig yung kaserola at saka ko naman inilagay mga ingredients tulad ng kamatis, sibuyas, sili at saka yung gabi. Nilagyan na rin natin ng kaunting asin at tinakpan. Balikan na lang natin yan mamaya kapag okay na. Nakapaglagay nga rin pala ako dyan ng luya, hindi ko lang na-i-record. Pag okay na, durugin naman natin yung kamatis at nang lalong lumabas yung lasa at katas niyan. Nakakatulong kasi yan para maging masarap lalo yung sinigang. Nagdurog naman ako ng ilang pirasong gabi at nang lumapot ng kaunti naman yung ating sinigang. After natin makapagdurog, isunod naman nating ilagay naman itong pang-asim. Gamit lang tayo ng salaan at nang hindi sumama yung sapal. At kung umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman para madaming makapanood. Haluin lang natin ito ng saglit. Sakto yung ulam na ganito lalo na at medyo makulimlim yung panahon. Timplahan muna natin ng powder na paminta, medyo damihan lang natin yung lagay. At i-continue uli natin yung paghalo. Yung hipon mamaya na lang natin ilalagay kapag malapit ng maluto. Unahin lang muna natin itong gulay. Madali lang naman kasi maluto yung hipon kaya sa huli na natin ilalagay. Pag nasobrahan kasi ng luto, medyo makunat kasi yung laman. Takpan lang muna natin at balikan na lang natin kapag medyo hapok na yung okra. At saka naman natin ilagay itong mga hipon. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. I-continue lang natin uli yung paghalo, pagkatapos pwede na natin ilagay naman yung dahon ng mustasa. Kung di naman kayo nakain ito, pwede naman yung talbos ng kamote, kangkong o kaya yung pechay. Pwede rin yung sitaw pero ako pwede na ako dito sa mustasa at okra. Ipailalim lang natin yung gulay at nang madaling lumambot. At kung nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video at hindi ka pa nakapollow, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Para mas lalong natural yung lasa, MSG yung ating ilalagay. Lalo na at natural na sampalok yung ginamit natin na pang-asim. Mas lalong sumarap yung ating sinigang, naglagay kasi ako ng gabi. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Tapos maglagay na tayo ng pampalasa, patis nga pala yung inilagay natin. Tansyahan na lang yung ginawa natin at saka natin tikman kung sakto na ba yung lasa at kung hindi pa saka na lang natin dadagdagan. Sakto lang yung alat niya. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong suporta.